Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Ito ay post, no? Nagte-trending. So, ito yung post. Ano ba ito? Yung sa Camarin Doctors Hospital daw. Walang sound eh. Pero ayon dito sa post, ganito, no? Share ko lang yung experience ko sa Camarin Doctors Hospital. Papalakihin lang muna natin. Alam kong private hospital kayo. So, alam kong mahal pag tinakbo ka sa ER. And ah, aware ako doon. Since lagi akong private hospital nagpapa-check up. Ito nga, tinakbo ako sa ER kagabi kasi hindi ko na kaya yung sakit ng tiyan ko. Namimilipit na ako at nagsusuka. Pagpasok namin doon sa ER, hindi man lang ako kinuhanan ng timbang kagaya ng normal na ginagawa sa ibang hospital. So akala ko baka hindi na need since in pain nga ako. Pwede naman, 'di ba? Pinahiga nyo lang ako doon kahit sobrang sakit na talaga. Nag-ask si mama na baka may first aid man lang para kahit papaano malis yung pain, pero wala. Wala din doktor, puro nurse lang. Ito ang problema. 'Di ba? Walang doktor, puro nurse. Hindi naman pwede kasing ng gamot ang nurse. Hindi siya pwedeng mag-administer ng gamot or pwedeng via phone, pwede. Sabihin ng doktor. Alam ko ang common na tinuturok diyan pagka emergency masakit ang tiyan, Buscopan eh. Hyoscine and butyl bromide. Medyo kabisado ko pa. May-ari po kasi ako ng pharmacy dati. Tuturuan ka ng hyoscine and butyl bromide. Pagka ganyan. Kaya lang, kailangan may doctor's order kasi yun eh. Pwede naman yun via phone, i-note na lang nila or i-note na lang nila sa chart na in-order ni Dr. De La Cruz na ganyan, di ba? Kaya lang lagi dapat may nakokontak na doktor. Pero sometimes may mga pagkakataon kasi na siguro nagda-drive si doktor, hindi masagot yung tawag, hindi makita yung message. Marami din naman factor kaya hindi Nagantay kami ng ilang oras. Grabe, ilang oras bago nyo ako asikasuhin. Ang problem, paano kung talagang mamamatay na yung pasyente? Di ba? Chinek nyo lang naman yung tiyan ko tapos maya-maya gusto nyo na magpa-CT scan. Feeling ko ito nag-order na ang doktor neto eh. May tinawagan sila na doktor niyan eh. Gusto niya na magpa-CT scan ako worth 10K? 10K CT scan? Hindi ba lang yan? Mga 6,000 lang yan. Ang alam kong 10K pataas, MRI eh. Tingnan nga natin. Patamahal naman ang CT scan nito. Yung MRI ko nga sa tuhod ko, 13,000 eh. CT scan. Ayan 4,000 to 8,000. Depende sa baka merong with contrast. 'Di ba? Pero ang alam ko dapat hindi muna ganun hindi muna ganun kamahal. Ultrasound lang muna. Balik tayo ha. Minsan grabe yung sabi ni mama, bakit CT scan agad? 'Di ba ultrasound muna? Oo nga, ultrasound dapat muna. Sabi nyo, ayon talaga ang kailangan gawin sa akin, hindi man lang ako chinek muna ng doktor, CT scan agad. Oo nga nakakaramdam ako, parang ganito yan. Alam niyo yung, di ba, na-disgrasya ako? Ang problema ko tuhod, biglang mag-o-order ang doktor na pati daw, fasting blood sugar, pati, alam mo yun, parang gago lang. Na wala namang kinalaman doon sa tuhod ko. I don't know kung protocol ba talaga yon. Na naiintindihan ko yung
bigla akong tuturukan ng tetanus toxoid kasi may sugat ako eh. Naintindihan ko yun eh. Kahit hindi na, 'di ba? Kahit hindi ka naman, pero naintindihan ko 'yun. Pero yung biglang o-orderan ka ng i-check yung blood sugar mo. Akala nila bobo yung mga yung mga pasyente. Wag naman sanang ganon. At saka ine-explain dapat kung ano yung pinapakuha. Para saan po ba 'yan? 'Di ba? Naalala ko may ganyang style nga yung mga ospital. Biglang sinisingit yung mga bagay na hindi naman dapat isingit. Okay lang sana kung may kinalaman sa dun sa yung initial initial diagnosis mo. Pero biro mo, na-disgrasya ka, papakunan ka ng blood sugar. Bullshit. Parang ito, no? Hindi, ito hindi ko naman i-argue na CT scan, kung CT scan ang gagawin sa'yo, makikita din naman ang problema at mas detalyado yun. 'Di ba? Mas detalyado naman talaga CT scan. Walang problema dyan eh. Sa mga ganyan eh. Pag CT scan agad eh. Kaya lang, ang problema nun yung babayaran. Hindi naman mali ito. Inuulit ko hindi naman mali na orderan ka kagad ng CT scan. Kung only ang pera mo. Pero kung alam mo naman ang pasyente mo ay on budget or ayaw mo naman siguro magastusan agad ang pasyente mo, ultrasound muna. 'Di ba? Wag naman ganito. 'Di ba? Parang may issue din ganyan sa antibiotics eh. O mga doktor diyan, aminin niyo 'to. Wag niyo ko uululin dahil ang family business namin 40 years kaming nasa pharmacy. May pharmacy kami bago pasukin ng Mercury Drugs ang Occidental Mindoro. May pharmacy kami bawat bayan eh. Huwag niyo ko uululin. Yung mga doktor minsan sa pagreseta ng gamot, ang ang nirereseta agad niyan, yung mga mamahalin agad. Yung mga antibiotics na na yung mahal, yung 4th generation agad. Alam niyo kung bakit? Kasi may incentive sila dun eh. Sa mga medrep eh. Kasi yung mga mahal na antibiotics kasi, yun yung madaling ma-expire. Kasi walang masyadong bumibili nun eh. For example, yung bata, first time lang na nagkasipon, bata to bata, ang irereseta agad Cefaclor. Pwede namang amoxicillin lang muna yun eh. Amoxicillin, cefalexin, yung mga penicillin type pa lang na na antibiotics. Pwede namang yun lang muna yun eh. Pero ang nirereseta agad ng doktor yung Cefaclor, yung tigpo 400 pesos isang bote. Yung amoxicillin na pinakamababang level ng antibiotics mga 25 pesos lang yata yun. Tingnan mo na 'tong mga doktor na to, 'di ba? Yung hindi ko sasabihin na hindi nakakagaling yon. Pag niresetahan ka agad ng mga malalakas ni antibiotics, hindi ko sinasabing hindi nakakagaling yun Nakakagaling yun. Ang problema, kaya naman ng mga mahihinang antibiotics. Kasi minsan mga doktor, alam mo yun, yung naghahabol ng ng incentive sa sa mga naalala ko nung may pharmacy pa ako, ang naririnig ko sa mga medrep noon, wag niyo ko uululin minsan motor. 'Di ba? Binibigyan kayo ng motor. Sa mga probinsya ganun eh. Motor, cellphone, or flat screen TV. Pag nakakakota yung let's say nakakota yung Unilab Kaya napapansin nyo, ang laging sa mga probinsya hindi kasi meron na kasing Cheaper Medicines Act eh. Yung Cheaper Medicines Act, mga kababayan ko, bawal na magreseta na brand name ang ilalagay. Kasi pag brand name ang nilalagay mo, ibig sabihin may pinapaboran kang brand, dapat generic name lang ang ilalagay. Yun yung Cheaper Medicines Act. Sa probinsya kasi hindi naman alam ng mga tao yun yung cheaper medicine. Kahit dito sa Manila, di ba? Hindi naman nila alam yun eh.
Kaya patuloy pa rin na ginagawa ng ano yan, ng doktor yan na branded yung nilalagay, hindi generic name. Tanggalin niyo yung notion na pagka-branded ang gamot, mas maganda yon. Hindi siya ganun. Kahit generic lang ang inumin nyo, nakakagaling. Ano ba yung tinatawag na branded? Kasi yung mga branded na yun yung may ano eh, may pangalan eh, katulad ng Biogesic. Ano ba ang katumbas ng Biogesic sa ibang brand? Calpol. 'Di ba? Biogesic, Calpol. Parehas na paracetamol lang yun eh. Kung mabibili mo yung yung Biogesic, magkano bang bentahan ng Biogesic ngayon? Biogesic SRP. Biogesic. Let's say syrup syrup. Biogesic syrup SRP. Tempra, din yon, paracetamol din. Tempra, Calpol, Biogesic, parehas lang yon na paracetamol. 149 ang isang bote 60 ml ng Biogesic. Pag generic ang bibilhin mo, walang tatak, pero paracetamol din naman. Paracetamol sa generics pharmacy. Generics pharmacy. Paracetamol generics pharmacy. Ayan o. Biruin mo. Ang sa generics pharmacy, 50 pesos lang. 50. Ang Tempra, 175. O, kita nyo na? Yung difference. Pero parehas lang na paracetamol yan. Parehas lang na... Ito nga, 60 ml, 45 pesos lang oh. Pero yung 60 ml na para 250, 45 pesos lang. Pero parehas lang na yan. Ang problema lang sa generic na gamot, maraming fake nun. Yun lang ang problema. Magkaiba ang generic sa fake ha. Kasi mamaya, ang sinasabi, hindi gumagana yung ininom ko. Hindi talaga nakakagaling ang generic. Hindi. Baka nabili mo fake. Kasi marami pong fake na generic eh. Actually, kahit branded may fake din eh. Pero mas marami ang generic na peke. Yun ang problema. Kaya kung bibili kayo ng generic, dun kayo sa mapapagkatiwalaang bilihan. Katulad ng generics pharmacy. Ano pa ba yung isa? Yung generica. Yung mga ganon, yung mga kilala na nagbebenta ng generic na gamot. Yan. K2 Pharmacy, ganyan. Diba? Actually, yung Mercury Drugs din, nagbebenta din ng generic na gamot yun eh. Lagi nyong hahanapin generic. Ano nga yung brand na wag mahihiyang magtanong? Yun, laging tatanong nyo, totoo yun, magtanong kayo ng generics para makatipid kayo. Kasi pagka ang aanuhin nyo is, yan, nawala na yung aking tinitingnan dito sa, Kasi pag kayo ay, nasanay kayo, na puro branded, okay din naman. Ang problema, magastos eh. Just imagine, ito yung mangyan sa amin, mga katutubo, re-resetahan ni doktor ng ng Bactrim Forte. Magkano ang Bactrim Forte? Bactrim Forte. Price. UTI kasi ang diagnosis sa mangyan eh. Yung Bactrim Forte. Bactrim Forte SRP. Alam ko mahal ito eh. Umaabot ng 80 to isang isang piraso. Wala, hindi ko makita kung magkano eh. Basta 80 isang piraso yan. Biruin mo, pagka bibili ka ng ng generic, 18 pesos lang. Pero yung Bactrim 40 mahal to eh.
parehas lang kasi sila na ano, or ang katumbas nito, ano, cotrimoxazole. Ayan, oh. Cotrimoxazole, parehas sila ng Bactrim Forte. Mahal ito, Bactrim to, pang ano to eh. Ayan, oh, meron cotrimoxazole na tigli ₱5 lang. Wala kasi hindi ma-search yung ano kung magkano yung bank. Kasi ano, pag may RX kasi nire-reseta ito, kailangan to na reseta pag RX. Anyway, balik tayo dito. Maraming diskarte yung mga ano diyan, yung mga doktor diyan. 'Di ba, for example, may batas pa na bawal magmay-ari ng pharmacy ang doktor dahil sa conflict of interest. Pero nalulusutan ng iba yon. Merong mga doktor na may-ari ng pharmacy, anong ginagawa nila? Pinapangalan nila sa asawa nila, sa anak nila. Kaya alam mo yon, dito sa Pilipinas hindi ko alam kung ano ba yung buhay pa ba yung pagiging makatao natin dito. Anyway, balik tayo dito sa CT scan, no. So sabi ko kay mama, wag muna, baka pwede muna nila akong bigyan ng gamot para males yung pain since wala naman doktor na nag-check sa akin puro. Hindi pwede magbigay ng gamot ang nurse eh. Sana yung nakausap nila na nag-order ng CT scan, pinaturukan ka muna ng Buscopan, ng Hyoscine. Tapos may dumating na isang nurse, sabi ko baka pwede akong bigyan ng gamot para males yung pain. Sabi niya, okay po ma'am, sige po. Then bumalik siya, may dala siyang dextrose. Tinanong ko kung ano yon, sabi niya paracetamol. Wala naman tanong-tanong muna kung okay ba sa akin yun, di ba? Tapos pababayaran nyo sa akin kahit hindi nagamit. What do you mean hindi nagamit? Ganito kasi yan eh. Ang unang protocol, naiintindihan ko kung bakit may daladalang dextrose. Sasalpakan ka ng IV. Pag sinalpakan ka ng IV, pero pwede namang iturok yun eh. Pero alam ko, correct me if I'm wrong, matagal na kasi akong wala sa ospital eh. Alam ko protocol talaga yan eh. Na kabitan ng dextrose eh, pagka ganun. Pero may right ang pasyente na mag-refuse. Kasi ang role kasi noon, pagkakabitan ka ng IV, para madali nang idaan doon yung mga ituturok na gamot. Pero pwede naman intramuscular eh. Pero mas mabilis kung mismong, lalo na yung Hyoscine na sinasabi ko, sa IV yun eh, para mabilis yung effect eh. Tsaka paracetamol. Tsaka bakit paracetamol? Antipyretic to eh. Sabagay, pain reliever din naman ang paracetamol. 'Di ba? Pain reliever, analgesic din ito eh. Kaya lang, bakit hindi Hyoscine ang tinuturok? Well, yun ang ng doktor eh. Wala akong magagawa doon. So sabi ko, wala po bang gamot na ini-inject na lang or oral? Hindi pwede oral, matagal ang oral. Dadaan pa sa atay mo yan. Kung gusto mo mabilisan ng inject talaga. Tapos pag inject naman, intravenous. 'Di ba? Baka yun ang dahilan kung ba't aanuhan ka ng dextrose kasi intravenous yung gamot. Sabi niya, nabuksan ko na po. Ba't ganoon? Nabuksan na po kasi ito, ma'am eh. Hindi pwedeng ibalik. Sino ba nagsabi? Nabuksan mo. Sabi, nabuksan na daw kasi hindi ibalik. Sabi ko, mahirap po kasi ako hanapan ng ugat para sa dextrose. Sinabi ko yon kasi mukhang intern lang. Natatakot ako pag patusok ko. Kaya nga alam mo ang sabi sa amin nun, huwag kayo magpapakilalang estudyante hanggat hindi tinatanong. 'Di ba? Hindi ko rin naman masisi yung pasyente sa ganyan na ayaw nila yung estudyante. At ayun na nga, tinry na niya ako tusukan at ayun na nga nangyari. Grabe, pinag-aralan lang yung kamay ko. Hindi naman, ma'am, hindi naman. Kahit na estudyante yan, hindi mo na papa-actual yan eh. Kukuha ng IV license yan eh. Hindi naman. Hindi naman sa wala siya, hindi ka papagpraktisan, hindi. Kasi may pag-apply ng IV license yan eh. Meron ako niyan dati eh. Hindi ka papayagan na magbigay ng IV. Kahit nasabi mo estudyante ka, kailangan may lisensya ka muna na mag-IV ka.
Well, hindi ko na alam kung ano sistema ngayon, no? 'Di ba? At kung gagawa 'yan, may supervisor dapat na mag-observe 'yan. Since na siya lang yung gumawa niyan, may license siguro 'yan. May time lang talaga na hindi nagiging success. Oo, may ganun. Kahit pa sabihin mong professional nurse na, hindi naman sa lahat ng oras success yung paghanap ng ugat mo eh. Unfair naman ito. 'Di ba? Yung sabihin mong pinag-aralan yung kamay mo. Kasi kung ako ang tatanungin, uulitin ko ha, nag-a-apply muna ng IV license yan eh. Bago, sino ba? IV license. Ayan o. May ano muna yan, may training muna yan. License IV therapist. Bago ka payagan. Hindi ko lang alam sa ngayon ha, kung kahit wala pang license, hinayaan nila. Pero kung gagawin man yun, may magsusupervise na nurse na lehitimo. Pero yung pag sumablay, hindi naman nangangahulugan na pinag-aaralan yung kamay mo. Kahit mismong doktor, gagawa niyan, nagkakamali din. Lalo na kung sinasabi mo na mahirap kang hanapan ng ugat. 'Di ba? Sa unang kamay, wala talagang tinusok, hinugot, tapos iniikot-ikot yung karayom, which is sobrang sakit. Sabi niya, try na natin sa kabila, ma'am. Palit ako mas maliit na karayom, bayad na naman yun. At ganun lang din na nangyari, galit na galit mama ko kasi nakita niya ginagawa ng nurse na yun. Sabi ko, nurse, tama na. Mapuputol na yung karayom. Ang ending, hindi ako na dextrose. Kasi may factor din, hindi naman sa kinakampihan ko yung nurse, ano. May factor din kasi na panic yung pasyente eh. Nagiging fair lang ako dito ha. Yung tungkol sa CT scan, agree ako na wag naman sanang ganun muna. Pero yung pag-IV, baka naman kayo panic kayo ng panic. Siyempre, nai-stress din yung magbibigay ng IV. Then tinawag ulit ni mama yung unang nurse para sabihin na i-discharge na lang ako. Tagal na kasi namin naghihintay, wala pa rin doktor and wala pa din silang maibigay na ibang med para malis yung pain na nararamdaman ko. Nanginginig na ako ng mga oras na sobrang nilalamig at nahilo na ako dahil sobrang sakit na and dehydrated. Isa rin to kaya ka nilalagyan ng dextrose. Para kahit hindi ka kumain, hindi ka madidehydrate. Kasi nga, di ba, masakit ang tiyan mo, hindi ka makapag-intake. Di ba? Ang mga, kaya masakit ang tiyan mo, unang-una, baka ang problema mo kasi dyan, yung bile duct or meron kang cholelithiasis. Tama ba yung term ko? Yung bato sa abdo, kadalasan yun naman ang masakit sa tiyan eh. Tapos, yung sasabi mong madidehydrate ka, suka ka ng suka, kailangan talagang i-IV ka niyan. Yun naman pala, may reason din kung bakit i-IV ka. Nagantay kami uli ng matagal. IV na tinutukoy ko yung dextrose yung suero. Yun ang role nun para hindi ka ma-dehydrate. Nagantay kami uli ng matagal, maya-maya, binibigay sa amin ng bills namin. Naka-attach dyan sa photos. Pag-check ni mama, umabot ng 7,000 plus yung bill namin. Nagtaka si mama, bakit umabot ng 7K? Pinahiga lang naman ako. Sabi yung ER, 4,000 plus. Grabe nga naman, Grabe naman. 'Di ba? Hindi, siguro sa technicalities, may karapatan yung hospital sa technicalities, pero magkaroon naman tayo ng puso. Kung hindi ka naman na gamot, Diyos ko naman. Yung gamot na hindi naman nagamit, hindi kasi nabuksan ito eh. Kung may pagkukulang to, dapat ang pagbayarin dito yung nurse. Na binuksan niya nang walang, dapat muna pinapa-approve muna sa inyo yan eh. Tinatanong muna kayo dapat niyan eh. Siguro ganyan ang diskarte nila dati, di ba? Kaya ako, pag na-ospital ako, pag may dala-dala ng kung ano-ano, tinatanong ko na kagad eh. Kasi once na mabuksan yan, kahit bulak, once na mabuksan yan, kahit yung pang turok na hindi na pwede balik yun.
Medyo may pagkabudol din, ano? Pati yung gamot na naman nagamit, na hindi naman nagamit din. Pati lahat ng karayom na ginamit sa akin. Oh, understandable yun. Galit na galit talaga si mama kaya umuwi na kami. Again, nauunawaan ko ng private hospital yon. Pero ang lala, sa Commonwealth Hospital na confined din ako. Pero halos 3K lang binayaran ko sa ER nila. Asikaso pa ako doon sobra. Tinransfer na lang ako ni mama sa North Caloocan Doctors Hospital. Doon pagpasok ko, kinuhanan ako ng timbang, BP, temperature. Kinausap ako agad ng doktor. And nag-suggest na i-dextrose ako at lalagyan ng gamot yung dextrose ko para malis yung pain. Ganun din naman talaga. Ganun din talaga ang role nun. 'Di ba? Nilagyan ka rin ng dextrose nun. Sinasabi ko din sa doktor na pinapa-CT scan ako doon sa hospital. Natawa na lang siya, sabi. Sabi niya, pwede naman sa ultrasound muna para ma-check kung baka may bato ako sa abdo. Yes, ito sinasabi ko. Cholelithiasis ito. O 'di ba? Pero sa kabilang hospital wala man lang check ng doktor, CT scan agad. Siguro bagong bili yung CT scan nila doon, kailangan nilang magkaroon ng ROI. Sa Camarin Doctors Hospital, oo, nagbago na nga kayo, pero sobrang nakaka-disappoint. Sa Camarin Doctors Hospital, oo nga, bago kayo. Bago nga kayo. Pero sobrang nakaka-disappoint. Kaya naman pala. Baka kailangan mabawi yung yung pinambili. Milyon kasi yun, 'di ba? Yung pang CT scan. Kailangan mabawi yun. 'Di ba? Nakaka-disappoint stop nyo. Kaya nga ER emergency pero ginawa nyo, nagchikahan lang kayo doon. Wala man lang doktor na nag-check. Ito yung feeling kong pinaka naging problema. Walang doktor. Puro via phone yung order. 'Di ba? Na nagche-check sa amin, nag-aantay dun wala. Tapos intern pa pinagdedextrose nyo. Kaya madaming napapahamak na pasyente. Hindi doon sa intern part, ma'am. Pwede naman yan, basta may IV license. Never yung hindi ako pabor dun sa sinabi mong pinagpraktisan ka lang. Hindi naman. To be fair naman. 'Di ba? Hindi naman siguro. Thank you, North Caloocan Doctors Hospital, sa pag-asikaso sa akin. Sobrang bait ng doctors and staff, lalo na si Doc Patrick Jan. Sobrang thank you, Doc, sa pag-asikaso sa akin. Pati doon sa nurse na sobrang gaan ng kamay, isang tusok lang, na dextrose ako agad. Thank you po ulit. Never again, Camarin Doctors Hospital. Nako, kung ano kayang pahayag ni Camarin dito, no? Anyway, mga kababayan ko, hopefully medyo nagkaunawaan tayo. 'Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras siguro nag-ugat ito do sa CT scan agad Sobrang gahaman moves naman talaga 'yon. Pero kung sasabihin mo kung unli ang pera mo, maganda agad na CT scan talaga agad. Kung unli ang pera mo kung walang problema sa iyo ang pera. Kasi pagka let's say ultrasound, no? Ultrasound ang gagawin. Titingnan yung abdo mo nun Pag walang nakita sa abdo mo, possible, barado yung tubo. Parang yun nangyari sa akin. Barado yung bile duct mo. Titingnan yung bile duct mo ngayon kung barado. Sa kasi mahirap tingnan yun Sobrang liit na nun sa ultrasound. Saka ka ngayon i-refer sa CT scan. Pero ba't hindi ako ni-refer sa CT scan? MRI agad. Mas mahal yung MRI In-MRI agad ako. Pwede naman palang CT scan doon. Tsaka yung 10K, ang mahal nito sa Ang mahal nito sa CT scan yung 10K. Pinakamahal, 8,000 na dapat yun. Sa bagay, private, no? Private kasi siya Tsaka bago. Anyway, mga kababayan ko, yan lang pong pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.